Ito na pala yung araw na pauwi nga kami sa Pakistan at nag-arkila nga lang ng sasakyan si Adil. Ito nga mga anak ko ay todo silip sa labas dahil nga nagpapaalam na sila sa chachu nila. At mga 10 to 15 minutes nga ay nakarating na kami rito sa airport. Malapit lang kasi ang airport sa tinitira namin, kaya kung makikita nyo pag nasa balcony ako ay maraming ang dumadaan ng mga eroplano. At ayan nga, ibinababa na ng kargador ay asawa ko pala yung mga gamit namin. Buti na lang talaga, nag-arkila na lang ng sasakyan si Adil kasi kung di siya mag-arkila, wala siyang katulong magbababa ng mga gamit namin, ang dami-dami tapos ang bigat-bigat, diba? Papasok na pala kami ng airport at dahil nga may tulak-tulak ako, ang sabi ko kay Mariam, i-video mo si Mama, kaya ayan si Mariam ang taga-video ko. O diba, ang galing na ni Mariam mag-video, hindi na siya masyadong malikot. Hindi tulad dati na yung camera kung saan-saan hinihaharap. O ngayon medyo marunong na si Mariam. Sobrang napaaga pa nga kami ng dating, pero okay lang yan. Mas maganda yung maaga kaysa late. Kasi nararanasan namin maiwan lagi ng eroplano dati, kaya kami medyo takot na ba. Kaya ayan, inagahan namin. Si Mariam nga ay gulat na gulat ako lagi at tutod ng kulit. O tingnan nyo naman, sumasakay siya doon. Ang sabi ko nga ay bumaba ka dyan. Sabi ko, tulong na lang tayo. Sabi ko, tulungan mo magtulak si Mama. At baka may magtanong pala, Madam, ba't puro kahon yung mga dala nyo? Ay nako mga kapanay, ganyan talaga mga Pakistani. Pag umuwi sa Pakistan, puro kahon talaga dala. At saka dati kasi, nung umuwi kami sa Pakistan, puro maleta na may dala namin. Tapos, naiwan lang din sa Pakistan yung maleta. Kung bubili ulit kami ngayon ng maleta, may iwan lang ulit sa Pakistan, di ba? Naiipon lang, sayang lang yung pera. Pag bumili kami ng maleta, 50 to 100 dirhams. Ang kahon, 10 dirhams lang yata ang bili ni Adil dyan. At ako may gulat dito kay Adil. Kahit saan kami magpunta, Pinas man o Pakistan, lagi niyang kakwentuhan yung mga ganyan, yung pag nagche-check-in kami. Tapos na nga kami mag-check-in, nagkukwentuhan pa rin sila ng lalaki dyan. Kasi yung lalaki pala dyan ay may asawa nga rin na Pinay at may isang anak. Tinatanong niya si Adil kung paano niya maiuwi anak niya sa Pakistan. At ang sabi nga ni Adil ay kailangan niya muna i-register sa Pakistan yung kasal nga nila nung Pinay para maikuha niya ng POC yung Pinay. Yung POC pala ay Pakistan Origin Card. Yan din pala ang hawak-hawak ko. 5 years valid nga yan. Kaya sa tuwing pumupunta ako sa Pakistan ay hindi na kumukuha ng tourist visa or visit visa. Kasi meron na nga akong card ng Pakistan. Pero 5 years lang siya. After 5 years nga ay kailangan mo lang siyang i-renew ulit. Ang mga anak ko naman ay may Pakistani ID rin. At sa kanila naman valid for 10 years nga. At dahil maaga pa pala, tinanong kami ng asawa ko, gusto niyo bang kumain? At syempre si Usman na laging gutom, ang sabi niya nga ay oo nga daw. Tinatanong ko nga ito si Usman kung masarap ba yung burger. At ang sabi nga niya ay oo daw. O diba, napapasahin pa siya ng oo, masarap. At kami nga ni Adil at ni Mariam ay itong KFC na lang ang kakainin namin. 4 naman yung manok niyan, 2 sa akin syempre. Isa kay Adil at isa nga kay Mariam. Kasya na sa amin 3 yan. Pagkatapos nga kumain, dumiretso agad kami dito sa waiting area. At ito nga si Mariam, todong ite, ang sabi ko kasi sa kanya, anak, pipicturean kita. Hindi niya alam may video yan, At buti na lang talaga, ang lakas nga ng wifi dito sa airport ng Dubai, At least yung mga naghihintay, lalo na mga bata, hindi naiinip, diba, pagka may wifi. At habang nagmumuni-muni nga kami dyan, ay may Starbucks dyan sa gilid. At ang sabi ko nga sa asawa ko, Papa, hindi ko pa natikman yung kape na Starbucks. Sabi ko, gusto mo bang tikman? Sabi sa akin. Sabi ko, oo, sabi ko, gusto kong tikman. Sabi ko, at least bago ako pumunta ng Pakistan, matikman ko man lang yung lasa ng kape sa Starbucks. Kaya ayan, halos kami na lang pala hinihintay ng bus at aalis na nga. Pero hindi pa naman kami ang pinakahuli dyan. Kumbaga, pangalawa kami sa huling sumakay sa bus. Kailangan pa nga namin sumakay ng bus para nga makapunta sa eroplano. Ali-anim na nga lang kaming hinihintay nitong bus at aalis na nga. Kaya kung makikita nyo, ay puno na nga siya at yung iba nga ay mga nakatayo na lang. Ayan, nandito na pala kami sa eroplano at hindi na ako nakapag-video nung nasa bus kami. Kasi di ba nakatayo lang kami, baka mamaya kabibidyo ko, masubsub pa ako, maging katatawanan pa ako sa loob ng bus. Nakasakay na pala kami at ayan nga si Adil, nasa kabilang upuan at ako naman at mga bata ay magkakatabi. Oy, ganda, ganda. May 2 kabayan pala dyan na stewardess, si kuya nga at saka si ate. Kuya at ate talaga close. Tuwan-tuwa nga si madam sa magkapatid kasi nga sabi niya, ay madam, ang ganda ng mga anak mo, pwedeng mag-artista kung papayagan ng tatay. 3 beses nga sinabi ni madam na ang ganda nga doon ni Mariam. Ang hinihintay ko naman, sasabihin niya, ay ang ganda ng nanay.
Tapos nagulat ako, ayan bumuka yung pakpak. Sabi ko, naku bumuka yung pakpak sa isip-isip ko. Papa, sira ba yung pakpak? Sabi ko. Kasi yung umusok-usok pa eh. Oh. Pinagtatawa naman ako ni Adil. Sabi ni Adil, hindi daw, talagang ganyan lang. Hindi ko naman talaga makikita yung pakpak na yan. Tinawag lang ako ni Usman. Ang sabi nga sa akin ay sirado yung pakpak. Kaya nakita ko. Kasi ako, pagka bababa na yung eroplano, ganyan, pumipikit ako. Kasi parang hinahalukay ba yung sikmura ko. Nahihilo ako. Basta hindi ko maintindihan nararamdaman ko. Kaya ako pumipikit na lang. Oras naman makita akong pumikit ng mga anak ko. Lalo na si Mariam. Pagtatawanan pa ako. Ako daw takot na takot sa eroplano, sabi sa akin. Siya daw hindi takot kasi nga big girl na daw siya. At ayan nga, tumiklop na ulit yung pakpak ng eroplano. At ayan nga, andito na talaga kami sa Pakistan. Welcome to Pakistan! Maliit lang pala ang airport dito sa Multan. Pagbaba mo nga ng eroplano, siguro mga 100 hakbang lang. Pagdating mo sa lift, pagbaba mo, mga 20 hakbang naman, andun ka na agad sa immigration. Pagkatapos naman ng immigration, ay andun na rin mga 5 hakbang, andun na yung kuhanan ng gamit. O diba, pati hakbang, bilang na bilang ko. Ayan na pala yung mga gamit namin. O, kinukuha na nga ng asawa ko. At ngayon ko lang napansin, meron palang bata dyan na naglalaro. O, buti na lang talaga hindi siya naiipit. Ano, asan kaya yung magulang niyan? At ayan na rin pala yung mga kahon namin. At kitang-kita nyo naman, kay ganda ng mga sulat, yung palatandaan, ayan yung kahon namin. Si Mariam kasi mga nagsulat niyan, yung dalawa yata niyan, mga sulat ni Mariam. O, tignan nyo naman, o, kay ganda, ano, o, may drawing pa niya, eh, o. Ano ba, isda ba yan? May pangalan pa niya, o, Mariam Juliano dapat yan, kaso wala na space, kaya whole na lang. Hindi ko pala nasabi sa inyo, nag-part-time muna pala akong kargador ngayon. O, tignan nyo naman. Kasi meron sa amin nag-aalok, nai-assist kami. Si Adil sabi niya, wag na kasi dalawa naman kami eh. Kaya ayan, nung nasa x-ray na, siya ang naglalagay doon sa x-ray, nagkakalaglag naman dito. Kaya ayan, binubuhat ko na siya. Mga 10 hakbang nga lang mula dyan sa x-ray. At ayan, nandito na nga kami sa labas. O, tignan nyo, ang daming mga sumusundo rin, ano. Ganyan sila dito sa Pakistan. Sobrang daming sumusundo sa mga dumadating. Kaya minsan yung dadating, halos ala ng masakyan. Parang sa Pinas din, pero mas grabe dito kasi ang daming sumusundo dito. Tapos ayun, pag makita nila ibang lahi, kasi na lang sila nakatingin lahat. Mahiya ka na talaga, masasabi mo na lang, sana lumubog na lang ako. At ang sabi nga ng bayaw ko ay mag-picture-picture muna daw. O ay, Diyos ko day, ang gilagid, medyo liitan ng ngiti. Huwag masyadong lakihan day, yung puro gilagid na lang nakita day. Bali, 2 sasakyan pala sa mundo sa amin. Yung isa nga yung sasakyan talaga namin. Tapos umarkila si Abu ng sasakyan na minivan nga. Para dyan naman ilalagay yung mga gamit namin kasi nga hindi kasya sa sasakyan namin. Nakarating na pala kami sa bahay, alhamdulillah. Ang biyahe pala namin ay mga kulang 1 oras siguro. At ayan nga, sumalubong sa amin yung pamangkin ni Adil. Yan ang pinakamatalik na kaibigan dito ni Usman. Kaya ayan, o yakapan agad sila, no. Hanggang dito na lang pala yung video ko. Kasi alam nyo na, hindi ko pwedeng i-video yung mga babae dito. Kaya ayan, maraming salamat sa inyo. Please share our video. Maraming salamat. Babush!